Operation Tulong USA. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Kumusta po kayo? Inaasahan ng inyong lingkod na kayo po ay sinasabit na ating broadcast na ito na nasa mabuting kalagayan lahat. Ang lugar na inyong kinaroroonan, lalo-lalo na doon sa aking mga nababasa sa inyong mga Facebook, ay mainit di umano dyan sa Middle East, at doon naman sa parte ng Lebanon kapag umaga at gabi ay maginaw. Ewan ko sa Bolivia, dahil ang ating nakatakdang papasyalan bukas ay Bolivia. Ang nakatakda natin papasyalan ngayon ay sa Lebanon. Kaya standby lamang kayo matapos kong banggitin lahat ng nais nating pasalamatan, ay ihahatid ko kayo mismo sa Lebanon na kung saan isang OFW na katuwang natin sa hirap at ginhawa at naghahanap buhay para man din maihanap ng magandang kinabukasan ng ating pamilya at ang ating bansa Pilipinas ay aming pag-uusapan. Subalit bago yan, ay nais ko munang pasalamatan ng lahat ng mga sumusuporta ng Utusan.tv, sumusuporta ng Hula Hook Group, ang OFW Generation Unique, at ang sumusuporta na libro ng inyong lingkod na Hula Hook Invention, Recipe at iba pa. Ako'y nagagalak sapagkat wala pong kahaluhip-hip ang inyong pagsuporta sa aking mga nabanggit na yan. At gayon din, ako'y nagagalak sapagkat pinatutugtog ninyo yung awiting Libong Palad. Ang Libong Palad na yan, ngayon ko lamang inilabas yan, mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Yan po ay aming ginawa, kinumpose, sinulat ng inyong lingkod ang lyrics 1992. At nakatagda sana namin ilalaban yan sa Metro Pop Festival sa Maynila. Subalit nagbagong aking isip, sa halip ay nilagay ko sa baul. At sa loob ng 21 taon, mga ka-Pilipino, ay naisip ko, nung aking patugtugin nung kamakailan, ay kailangan nga pala dapat iaalay ko sa inyo ang awiting iyan, Libong Palad. Kaya nagagalak ako dahil pinatutugtog din, pakikinggan at himayin ninyo kung ano ang ibig sabihin ang pagkain-kaisipan na nasa loob ng awiting iyan. At huwag kayong magtataka kung bakit ko isinishare sa inyong mga wall. At huwag ninyong pagkaitan yung aking pag-share sa inyong mga wall, dahil gusto ko na personalize kung naipadadama sa inyo na ang awiting iyan ay sadyang para sa inyo. Kaya kung hindi ko man kayo kakilala, hindi ninyo ako friend sa Facebook, kung nabibigyan ko kayo na isi-share kong awiting ito sa inyong mga wall, ay bahagi yan ng aking paghahandog sa inyo. Gusto kong personalize. Hindi lamang yung nakukuha ninyo na pakikinggan ko saan-saan, kundi gusto ko na personalize na mailagay sa inyong mga wall. Para sa ganon ay maaari nyong balik-balikan ang awiting yan, sapagkat yung pagkain-kaisipan niyan ay nais kong namnamin ninyo. Bueno mga ka-Pilipino, ako'y nananabik na kayo ay hatid ko sa bahagi ng Lebanon. At mula dito sa aking kinaroroonan na kung saan ay nangumusta sa inyo, na sana ay damhin yung aking personal na dalangin sa lahat ng mga may sakit na nasa kani-kanila mga tahanan, nasa ospital, nasa kung saan mang lugar, ay damhin ninyo aking personal na dalangin na sana iigin na kayo sa inyong mga karamdaman upang manumbalik ang dati po ninyong kalusugan. At alam ko na maraming mga na-allergy rin dito sa Amerika dahil panahon ngayon ng allergy. Kaya hindi yan sipon, kundi allergy. Katulad ng aking kapitbahay. Ba't ba ako nakikialam sa aking kapitbahay? Sa akin na lang. Mga Pilipino mula sa aking kinaroroonan sa Los Angeles, California, United States of America, kayo ang ihatid sa direktamente sa Lebanon, na kung nasaan ay isa sa ating katuwang sa hirap at ginhawa at naghahanap buhay, si Bev Bulanyo. Magandang tanghalian sa iyo dyan, Bev Bulanyo, sa Lebanon. Hi, good evening. Gabi na po dito, Kuya. Gabi dyan sa iyong kinaroroonan. Dito naman sa amin ay hapon, dahil mag-alas 12, isang minuto bago mag-alas 12, we turn on earlier, kaya't ako'y nagagala.
So, mula sa Lebanon, ay batiin mo kung sino mga gusto mong batiin bago tayo magkwentuhan at magchismisan, Beb Bolanyo. Okay po. Maraming salamat po, Kuya. Gusto ko pong batiin lahat ng mga friends ko sa FB. Sila Parts Hector Gargar, Tol Adonis Bentulan, Ate Jo Ledesma, Ate Lesa Alcala, yung mami ko, Admin Irene, Admin Minisis Ching, Admin Jean Amante, Sis Mafi Gargar, Ate Jobelin, Ate Rax Kelly, sila Robert Marilao, Marlon, Kuya Edmond Pascual, at saka yung best friend ko na si May Magno, sila Ate Zena Castro Mayor, Emily De La Cruz, sila Melissa Picoy, sila Bebsi Galego, at saka yung lahat ng nasa Holahok po. At saka yung kamag-anak ko na si Michelle Opelia nasa Denmark, sila Jeremy Margatenis nasa Norway, at saka sila Ate Arjun Baay, sila Tintin Jorolan, sila Admin Dane Ashley sa Tagpuan, at saka yung ate kong si Ate Elo Cabanig, sila Nata Coco Crans, sila Ate Raven, sila Ate Nis Adzero at Crystal. Yun lang po. Wow! Mukhang handang-handa ka sa mga binasa mo, ha? Binasa mo ba yan o may minimorize mo? Kasi sila yung kakulitan ko sa Facebook eh. Aba, talaga din naman, ano? Meron ka bang inihanda na tula para sa ating mga ka-OFW na nanonood ngayon from 72 countries worldwide, o meron kang inihanda na kanta? Ano ang iyong gagawin ngayon? O magsasayaw ka? Hindi. Gusto ko lang pong mag-ano ng message para sa lahat po na tao na ito po yung gusto kong iparating sa kanila dahil kasi maraming mga OFW na tumatakas nga sa kanilang mga amo, yung mga naging TNT. Kaya ito yung gusto ko iwanan sa kanilang mensahe. Mm-hmm. Kung mas mabigat po yung ating mga pinagdadaanan, or kung marami tayong mga pagsubok sa ating buhay kaysa iba, maging masaya po tayo at magpasalamat. Kasi po nakikita ng Diyos na mas matibay at mas malakas tayo kaysa iba. Dahil wala pong ibibigay ang Diyos na pagsubok sa ating buhay na hindi natin kayang lampasan kasi sukat tayo ng Diyos. At mahal-mahal tayo ng Diyos, hindi tayo niya pababayaan o iwanan man. Just be faithful to Him. Yun po. Talaga din naman ang galing naman ng iyong mensahe. Una, gusto ko alamin, saan ka diyan sa Lebanon, Beb Bolanyo? Ngayon po, nandito na po ako sa second employer ko, dito po sa Rabway. Pero yung sa una kong employer doon sa Erdek Medi. Ngayon, dito sa Rabway. Medyo bondok na po, malayo po sa mismong Beirut, Lebanon. Diyan ba sa iyong kinaroroonan, dahil ngayon ay mainit sa Saudi Arabia, diyan ba sa iyong kinaroroonan sa Lebanon, sa mga malapit sa bulubundukin kamo, at medyo malayo na sa Beirut, Lebanon, ano ang klima ngayon diyan? Maginaw ba? Malamig pa po, pero this coming May, maging mainit na rin. Lalo na pag June at July, doon po talagang maging mainit na. Pero ngayon, maginaw pa riyan? Opo, maginaw pa rin. Kumusta naman ang kuryente ninyo riyan? Dahil ang linaw ng iyong signal. Anong ginagamit mo ngayon diyan? Kuryente or ano? Mobile internet po yung gamit ko. Kasi dito mahirap. Ang kasi dito kuryente, 4 hours kuryente. Tapos 4 hours generator naman. Ngayon, naka-generator kayo o naka-kuryente? Naka-kuryente. Mamaya mawawala naman. Ganun ba yun? Sana hindi mawawala. Abang kausap kita, baka mamaya madilim na riyan. Hindi po, okay lang. Ilang taong ka na riyan sa Lebanon? Teka muna, sandali. Okay, sandali, bago ko alamin yon. Bakit pinili mo ang Lebanon sa halip na Canada, sa halip na Europe, sa halip na Amerika, sa halip na Middle East, o Asia, somewhere in Asia, Singapore, Hong Kong, or China?
Kasi dati po kasi marami akong bansang in-applyan. Tapos hindi ko po alam kung bakit ito yung nauna, yung sa Lebanon. Kasi anong tawag nito? Sa akin kasi, kung sino yung mauna na in-applyan ko, doon ako. Ito yung nauna, kaya dito po ako. Yun. Ilang taon ka na ngayon dyan? Mag 3 years po ako, this coming May. Nabanggit mo na yung una mong employer. Ilang taon ka doon sa una mong employer? At diyan sa iyong kasalukuyang employer mo ngayon? Yung sa una po, bali 11 months po ako doon. Tapos lumipas dito ngayon, 2 years na po ako dito. Matatapos na po yung kontrata ko dito sa July. Bakit ka umalis doon sa una mong employer? Yun ba ay hindi mo nagustuhan ng patakaran o mayroong mga problema sa swelduhan o hindi binigay yung talaga sweldo mo? Something like that? Yun. Kasi yung sa una ko pong employer, ang problema doon, dahil 7 months doon, wala talaga akong sahod doon sa, tiniis ko lang yun. Tapos yung ugali, talagang sobrang sama. Walang gabi, walang araw na hindi ako umiyak nun. Pero lahat yun, tiniis ko yun. Kasi sabi ko, wala ngang ibibigay ang Diyos na pagsubok sa akin na hindi ko kayang lampasan. Kaya yun, nakaya ko yun. Tanging yung best friend ko lang yung iniyakan ko, yun nga si Mimam, no. Then, after nung naging, maging 10 months na ako, doon na nag-umpisa yung daddy ng employer ko na, hindi, talaga siya, may pagkamanyak. Tapos, nung nagsumbong ako sa embassy, nagalit pa yung embassy sa akin. Ang sabi, sino daw nag-utos sa akin pumunta dito sa Lebanon, bawal nga daw. Yun, hindi nga sila tumulong, sila pa yung nagalit. Kaya, nung thanks God, ibinalik din ako sa agency ko, tapos nakahanap ng panibagong amo. Kaya ito ngayon. Binanggit mo na 7 buwan na hindi ka sumweldo doon sa una mong employer? 7 buwan? Oh, tapos nung pagkatapos nung dinala na ako sa agency ko, binigay naman niya yung lahat ng sweldo ko. Oh. Kaya okay naman. Magbalik tayo doon sa binanggit mo na manyak. Parang medyo ako'y hindi gaano nakakarinig ng salitang ganyan. Bakit mo nabanggit na manyak yung employer mo? Kasi nga po, anong tawag nito, nang hawak ng puwet. Tapos talagang nananching sa katawan. Tapos nung sinabi ko na sa amo kong babae, nagalit pa, napakasinungaling ko daw. Tapos katulong lang daw ako. Hindi daw ako papatulan. Sabi niya, basta lahat ng masasamang at masakit na salita sinabi na sa akin. Kaya nung time na yun, sabi ko, Diyos na lang bahala sa akin. Pero talagang mabait ang Diyos, hindi talaga niya ako hinayaang mapahamak. Kaya naniniwala ko na God always make a way. Sa mga taong wala na talagang paraan para paano malampasan yung mga pagsubok. Kaya yun, thanks God, naging okay rin. Ngayon ay gusto ko para siya rin ang gawin ng ibang mga OFWs natin sa kanilang mga employer kung sila ay sinisexual harassment. Ang tawag dyan ay sexual harassment. Yung kung saan-saan, hawak-hawak kung saan-saan. Paano mo pinaglabanan yung sexual harassment na yan? Paano mo para hindi niya ipagpatuloy yung kanyang panghaharas sa iyo ng sex? Anong ginawa mo? Nung time na pag madaling araw, pinapakita niya yung yung ari niya. Oo. Tapos yun. Sabi ko, lumapit ka. Then, talagang sana, nung sinabi ko sa best friend ko na si Mimang, sabi niya, magdala ka palagi ng kutsilyo. Tignan mo. Tapos, talagang umiiwas ako kasi minsan pag may alaga kasi ako, pag nag-change ako ng diaper, doon siya, kunwari, naglalaro din sa bata, tapos kung mga hawak ng puwet sa dibdib. Tapos, syempre, hindi ko naman pwedeng hayaan yun. Inalis ko yung kamay niya kasi talagang hindi ko gusto yun.
Tapos nung sinabi ko ngayon sa amo ko, kasi nung hindi na nga tumulong yung embahada sa amo ko na mismo, yung nagalit nung time na yon, pagkasabi ko, agad naman ako binalik sa agency ko. Kaya naging okay rin. Hindi din siya naging natuloy yung mga plano niyang masama. Ano yun? Asawa nung employer mo or kapatid ng employer Hindi. mo? Ha? Tatay ng employer ko. Oh, tatay ng employer mo. Oo. Di nagdadala ka ng kutsilyo, pinakikita mo sa kanya, puputulan mo siya. Siyempre naman. So, ito ay aral at pagkain kaisipan ng mga iba pa na mga ka-OFW natin na katulad ng ikinukwento ni Beb Bulanio na huwag ninyong hahayaan na kayo ay sexual harassment ng inyong employer. Huwag ninyong ipakita na kayo ay madaling pagsamantalahan para sa ganun mapaglabanan. Katulad ng ginawa ni Beb Bulanio. Kumusta naman ang iyong employer ngayon sa kasalukuyan? Nung sa una po, talagang mahirap din kasi halos lahat ng Pinay umaalis din. Kasi tungkol din sa pagkain, sabi nga ng lahat ng Pinay, talagang posibleng matapos kong kontrata ko kasi nga yung iba, 2 buwan, alis na. Maraming Pinay na umalis. Kaya nga sabi nila, ewan ko lang sa'yo, Beb, kung makakaya mo. Pero talagang mabait talaga ang Diyos sa akin kasi sa lahat ng pagsubok na binigay niya sa akin, nandito pa rin ako. Kaya ito, thanks God, matatapos na rin yung kontrata ko. Diyan sa ikalawa mong employer, kumusta naman ang karanasan mo diyan ngayon? Nung dati, mayroon din dito mga masamang tao, yung mga manyak din. Pero yun, napaalis din. Iwan ko bakit maraming mga manyak dito. Saan nanggaling yung mga manyak na yan? Kamag-anak ng iyong employer or trabahador? Yung kaibigan niya siya yung una dito na yung nagbabantay ng building. Yun. Pero pinaalis na rin. Maraming akong karanasan sa mga Kaya masasabi ko sa mga Pinay, kung ayaw ng babae, wala talagang mangyayari. Kung hindi gustuhin ng babae, walang mangyayari. Maliban lang kung patayan na talaga. Mm-hmm. Wow. Talagang talagang lumalaban. Ganyan ang marami akong mga na-interview na talagang yan ang sinabi nila kung talagang ayaw ibigay ng babae ay talagang hindi po pwede. So, pagkain kaisipan, iyan, maliban na lamang doon sa nare-report sa atin na sinasaktan hanggang sa mawalan ng malay at saka hahalayan siguro. At ako'y nagagalak sapagkat itong mga na-interview natin ay nalalampasan nila ng kanyang mga pagsubok. Nabanggit mo kanina na yung una ay nahirapan, yung una mong employer, nahirapan ka sa uri ng pagkain. Pwede ba ikwento mo sa amin yan? Yung dito rin sa pangalawa, yung pagkain. Talagang, lalo na yung oras ng pagkain. Sobrang hirap kasi hindi kagaya talaga sa Pinas. Masabi ko, mas maganda pa rin sa Pinas. Kahit mahirap lang pero kompleto yung kain. Hindi gaya dito sa abroad na sobrang hirap yung pagkain, wala sa oras, tapos tipid pa. Kaya sabi ko, ano ba tong buhay na ito? Ano ba to? Sana hindi na lang ako pumunta dito. Pero wala na. Nandito na ako Kaya yun. Pero nakaya ko naman lahat. Kaya nasanay na. Kaya pag may nagtatanong, ba't ganyan yung katawan mo? Ang sexy mo. Sabi ko, syempre walang pagkain. Yun. Mas maganda pa pala yung pagkain para nagiging sexy ang mga chicks. Kaya yung mga sobra, hindi ko sasabihin mataba, kundi yung sobra sa weight, yan, mas maganda pakinggan. Yung mga sobra sa weight ng mga chicks dyan sa Pilipinas, ay mag-abroad kayo para kayo sumeksi. Katulad ni Babe Bulanio. Nakikita ko nga ang iyong mga picture dito ngayon, ay talaga may pagmamalaki ang iyong pagka-sexy. At any rate, mga ka-Pilipino,
itong aming napag-uusapan ngayon ay para maihatid natin sa buong mundo na talagang mahirap ang inaabot ng ating mga kababaihan na galing sa Pilipinas. Kaya ito ang pagkain-kaisipan ng mga kalalakihan sa Pilipinas. Bakit hindi kayo mag-abroad? Bakit? Pinapabayaan nyo mga asawa ninyo, mga anak ninyo ng mga babae ang nag-abroad. Ba, yung mga lalaki. Kukunti ang mga lalaki na nagtatrabaho ngayon. Bakit? Yan, ngayon ang katanungan natin. Sapagkat, tingnan ninyo na ang nangyayari sa ating mga ikinukwento nila. Mabuti na lamang at matatag ang kanilang mga kalooban para pag-ingatan ang kanilang dangal. Kaya ako, ewan ko, kung napapakinggan ng ating mga kalalakihan sa Pilipinas. Pagkatapos, karamihan pa na ang mga tahanan na inasisira dahil sa si Mrs. nag-abroad. Si Mr. naman na pinadadalhan ng pera doon ay ginagamit doon sa kanyang kalamunding. Tingnan niyo kung anong sige. Pagka di ko kayo mga lalaki kayo riyan sa Pilipinas na walang niisip kundi magkalamunding. Sobra kayo Okay, tayo naman ay magbalik ulit sa Lebanon. Noong ikaw ay nasa Pilipinas, magpunta naman tayo sa Pilipinas sa Beb Bolaño. Noong ikaw ay nasa Pilipinas, saan ka naman ang inyong probinsya? Sa ano po, Cagayan de Oro po yung mama ko, tapos yung papa ko, taga Bohol naman. Yun. Kaya magkasama ang Bolanon at ng Cebuano. Ganun ba? Iba rin ba ang salita ng Bolanon? Magkapareho, pero yung minsan yung tono, magkaiba. At saka may words talaga na hindi pareho. Hindi ba ang Bohol, Mindanao din yan, di ba? Sa Visayas po. Sa Visayas. I told you, Mark, we have to review our geography. Oh yeah, I'll be doing that. What we are reviewing is our doggraphy. Right. Ikaw ay galing mismong saan ang inyong tahanan sa Pilipinas? Sa Cagayan o sa Bohol? Sa Cagayan po. Nandun ang iyong mga parents. Ilan kayo magkakapatid? 8 po. Pang ilan ka? Ang dami. Pang 3 po. Pangatlo. Doon sa Cagayan, doon ka ba, ito ay pwede mong sagutin, pwede mong hindi. Doon ba sa Cagayan ay doon ka nagtapos ng iyong high school at kolehiyo? Doon po. Ano ang kinuha mo sa kolehiyo? Hindi na po ako lang po ako, ilang buwan lang. Tapos pumunta na po ako sa Maynila kasi nagtrabaho na po ako. Saan ka nag-graduate ng high school? Pwede mo sagutin to. Doon sa Cagayan de Oro po. Sa Cagayan de Oro. Okay. So, nung graduate ka ng high school at magkolehiyo ka, naputol dahil pumunta ka na sa Maynila. Ilang taong ka noon? Mag-18 pa lang. 18 years old. Mula sa Cagayan, nagpunta ka sa Maynila. Meron ka bang naging trabaho doon? Doon ka nag-aral o nagtrabaho na kaagad? Nagtrabaho na po agad. Saan ka naman nagtrabaho? Itong mga tanong ko ito, pwede mong hindi sagutin. Pwede mong sagutin. Saan ka nagtrabaho naman nung 18 years old ka? Doon po sa Cavite, doon sa mga factory, doon sa Cavite, marami po doon akong naging trabaho. Kagaya ng mga electronics company, yon ang naging trabaho ko doon. Pati garments, food, sa mga paggawaan ng pagkain, yon naging trabaho ko din yon. So, bali anong year yun nung ikay nagpunta doon? Dahil gusto ko itong establish sa ating mga viewers na ang Pilipinas ay kinakailangang alagaan niyang sadya ang ating mamamayan na mabigyan ng trabaho. Kaya ko ito sinusuysoy yung kung saan pwede nating matanong si Beb Bolaño sapagkat nakikita ko
na magandang halimbawa ito sa mga kababaihan. Dahil tingnan ninyo, pupuntahan natin mamaya kung paano siya napunta sa Lebanon at at nakita niyo na kung paano niya nilabanan yung mga manyakis. Ipagpaumanhin po ninyo yung ang aking bokabularyo. Pero yun ang katotohanan. Nilampasan niya mga Kapilipino dahil sa kanyang katatagan. Ngayon, anong year nung ikay magpunta sa Maynila nung ikay 18 years old? 2004 po. 2004. Iba't ibang mga trabaho ang iyong pinasukan, mga pabrika. Anong trabaho mo naman? Doon sa sa Cavite. Production operator. O tapos, ano ang yung unang pinagtrabahuan mo noong 2004 at yung pinakahuli bago ka nagpunta sa Lebanon? Yung pinakauna po, namasukan po ko doon sa Makati as teacher ed sa Twinkle Touch Learning Center. Tapos nung pagkatapos noon, pumunta ako sa Cavite. Doon na nag-umpisa yung puro mga factory worker. Kagaya ng Mitsuba Philippines, Epson Philippines, at saka yung Yasaki, yun ang naging trabaho ko doon. Anong company yung huli mong pinasukan bago ka nagpunta sa Lebanon? Epson Philippines po. Anong trabaho mo doon sa Epson Philippines? Final inspector. Nag-i-inspect lang ng mga finished product ng mga lenses. Parang quality control? Opo. Ilang taong ka ron? 24. Hindi, ilang taon ka nagtrabaho doon? 1 year. 1 year. Ngayon, paano mo natuntunan ang pagpunta riyan sa Lebanon? Meron ka bang balak talaga na mag-abroad? O paano mo ito natuntunan? Aksidente lang ba o talaga nag-apply ka? Yung pinaka-plan ko po talaga, mag-apply po talaga sa factory worker sa Taiwan. Ang nangyari, kompleto na yung mga requirements ko. Tapos ang nangyari, nagkaroon ng problema. Gusto ng taga-Taiwan na yung mga ex-Taiwanese, ang mga galing na sa Taiwan ang pumunta doon. Kaya napaliban na yung pag-apply ko. Tapos, wala na rin akong makitang trabaho kasi hindi naman ako nare-regular sa lahat ng trabaho ko. Kaya sabi ko, mag-abroad na ako, subukan kong maging DH. Tapos may kaibigan ako, yun, sabi niya, pwede kitang dahil may agency kami na hawak. Kaya after 1 week, naging okay na yung process. Tapos sabi niya, okay, maghintay ka ng 12 days, darating yung visa mo. Tapos dumating nga, after 12 days, kaya automatic na nandito ako sa Lebanon. Anong year yun? May 2010. Okay. Nung ikaw ay mag-sign ng contract doon sa agency mo, magkano ang iyong sahod at iyon ba ang natupad nung ikaw ay dumating sa Lebanon? Hindi. Kasi nung for 400 talaga. Tapos pagdating dito, yun nga yung kasi sabi sa 200 lang daw kasi nga illegal nga kami. Yun, illegal. Totoo nga, illegal. So, nakakalungkot malaman mga Kapilipino itong mga nangyayari. Pero kita ninyo kung gaano katatag ang kanilang kalooban, ang mga nag-abroad na ating mga Pilipino. Dapat ito ay maintindihan ng ating bansang Pilipinas. Hindi ng bansang Pilipinas, dahil naintindihan ng bansang Pilipinas. Sana ito'y naintindihan ng mga humahawak sa renda ng ating pamahalaan. Walang ibang sisihin yan, kundi sila. Hindi tayo pwedeng sisihin ng mamamayang Pilipino. Ang masisisi natin ay yung mga humahawak sa renda ng gobyerno ng Pilipinas. Magandang gobyerno ng ating bansang Pilipinas. Subalit, ang mga humahawak ng ating gobyerno, ang sangkatirbang sangkatutak na walang inisip kundi palaguin ang kanilang bulsa. Masasabi ko yan. Dahil alam ninyo kung bakit? Sapagkat ang mga politiko nung siya ay nangangampanya, ang kanyang minamaneho ay karag-karag na jeep. Nung manalo, Pajero, ilan ang kanyang Pajero, ilan ang kanyang kotse, ilan ang kanyang bahay, mga Kapilipino. Saan niya kukunin niya? Samantan magkano ang sweldo? Magkano ang sweldo ng congressman? Magkano ang sweldo ng senador? Mga Kapilipino. Pero tingnan ninyo, ang mga bahay ng mga yan, ang kanilang mga kayamanan,
Saan nila kinuha yan? Tanungin ninyo. Wala ngang mag-audit sapagkat yung senador, tatay, yung congressman, asawa, yung gobernador, anak, yung mayor ay apo, yung barangay captain ay manugang, mga ka-Pilipino, sino sa kanila ang mag-audit? Kaya dapat sana tayo, eleksyon ngayon, malapit na eleksyon mga ka-Pilipino. Ito ang dapat ninyong tandaan. Huwag ninyong iboto ang mga mapapagsamantala. Sino ang mapapagsamantala? Yung sinasamantala niya ang kanyang popularidad. Sino? Sino ang nagsasamantala sa kanyang popularidad? Buksingero. Sino ang nagpasamantala ng kanyang popularidad? Artista. Sino ang mga nagsasamantala ng kanilang popularidad? Anak ng mga nasa pwesto. Anak ng senador, anak ng mayor, anak ng suwanso. Ito ay mga taong mapagsamantala, mga ka-Pilipino. Sapagkat sinasamantala nila ang pagiging popularidad nila. Hindi ba ninyo naintindihan yan? Sila ang numero 1 na mapagsamantala. Bakit dito sa Amerika? Yung boksingero hindi kumakandidato. Yung artista hindi kumakandidato. Yung anak ng naging presidente hindi kumakandidato. Sapagkat alam nila na hindi sila karapat-dapat. Isipin nyo, artista, kakandidato na. Mga ka-Pilipino, nasaan ang isipan natin dyan? Bakit ninyo sila iboboto? Kapag ibinoto ninyo ang mga mapapagsamantalang yan, kayong aking sisisihin. Sapagkat ang ating bansang Pilipinas, kinakailangan niya ngayon ang mga tao na magpapaunlad. Ano ang paunlarin natin mga ka-Pilipino? Hindi ang karsada, hindi ang edukasyon, hindi ang mga pabahay. Ang paunlarin ay ang industriya ng ating bansang Pilipinas para magkaroon tayo ng trabaho. Ang pinaunlad nila, di umano ay mababang pabahay, mababang edukasyon, health, karsada. Mga ka-Pilipino, walang kwenta lahat ng yan kung wala tayong trabaho. Oo, bibigyan tayo ng murang pabahay. After 2 years, maririmata. Dahil hindi naman natin kayang bayaran, wala tayong trabaho eh. Pag-aaralin tayo. Libreng pag-aaral, libreng so-and-so. Mga ka-Pilipino, pag-graduate natin, saan tayo magtatrabaho? Kaya useless yung mga ginagawa nilang yan. Hindi ko sinasabi na hindi maganda, pero useless for the meantime. Ang gagawin ninyo ay paunlarin ang ating industriya ng bansang Pilipinas para sa ganon. Wala ng OFW para meron sila mapagtatrabahuan sa ating bansang Pilipinas. Pero ngayon, ano nangyayari? 8 milyon hanggang 13 milyon ang mamamayang Pilipino na nasa labas sapagkat wala silang mapapasukang trabaho. Dahil ang mga nangakaupo sa ating gobyerno ay mga mapapagsamantala. Paano hindi ko sasabihin? Dahil lang sa sikat sila? Isipin ninyo, magalit na kayo sa magalit sa akin, pero kinakailangan gumising tayo sa katotohanan. Nagsasamantala ang asawa ng boksingero para maging kandidato. Nagsasamantala ang artista dahil sikat na kakandidato. Yung singer, board member. Mga ka-Pilipino, paano na yung mga graduate na anak na mahihirap, na matatalino, madudunong ng mga abogado? Wala nang pagkakataon para maging leader ng ating bansang Pilipinas sapagkat itong mga mapagsamantalang ito ang nangakaupo. Ang laga din man, eleksyon. Andyan, ang dami mga lumalapit sa mga OFW na party list. Mga ka-Pilipino, isipin ninyo mabuti ang inyong bobotohan sapagkat ang ating bansang Pilipinas nangangailangan ng leader na nakakaintindi sa industriya ng ating bansang Pilipinas. Numero 1 yan na dapat lutasin nila, hindi yung murang pabahay, magandang karsada, kung kesyo. Mga ka-Pilipino, paunlarin ninyo ang industriya ng Pilipinas para meron kami pagtrabahuan. Kita ninyo, di nyo naririnig yung mga nagiging karanasan ng kababaihan natin mga OFW. Di na lang kayo naawa sa kanila. Pambihira kayo, itong mga politiko na ito. Ang aking question mamaya sa ating hula hoop question ay ano ang Tagalog ng politiko? Kaya ihanda nyo na ang inyong isasagot. Dahil yun ang aking itatanong mamaya. Ano ang Tagalog ng politiko? Yan. Balik tayo kay. Alam mo, B. Bolaño,
ako ay na-touch sa iyong ikunento. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon para man din ay gisingin sa katotohanan ng dapat na gisingin. Sapagkat ako ay nasaktan masyado doon sa iyong kunento. Naisipin mo, sinisexual harassment yung ating mga OFWs na mga kababaihan. Hindi na lang kayo naawa sa kanila. Hindi kayo nahihiya sa inyong mga sarili. Nahihiya kayo dapat. Ang mga ina ng tahanan at ang ating mga anak na mga kababaihan dapat naroon sa ating bansang Pilipinas nag-aaral para sa o nagtatrabaho para sa ganon ay mabantayan natin ang kanilang kalagayan. Pambihira kayo talaga, sana itong ating pag-uusap ay mapakinggan na marami, Beb Bulanyo. Para sa ganon ay malaman nila kung gaano hirap ninyo. Kulang sa pagkain, sinisexual harassment. Hindi nangangahulugan sexual harassment. Mga ka-Pilipino, maraming mga implication yan. Sexual harassment, kung sabihin mo, uy, ang sexy mo. That is sexual harassment dito sa Amerika. Kung halimbawa sabihin mo, wow, nakikita ko yung cleavage ng iyong dibdib. Sexual harassment yon dito sa Amerika, mga ka-Pilipino. Kaya, maingat na maingat sila sa karangalan ng ating mga kabaihan dito sa Amerika. Sana ganyan din sa Pilipinas. Mahalin natin ang Maria Clara sapagkat sila ang sagisag ng kalinisan at dalisay na puso na isang tunay na Pilipina. Ayo talaga kakandidato. Anong malay nyo riyan sa inyong mga pwesto? Pambihira kayo. Balik tayo. Babe, kumusta naman ang iyong ito tatanungin ko. Ilang taong ka na nagfe-Facebook? 2 years po mahigit. 2 years nang mahigit. Paano mo natuntunan ang paggamit ng internet nung bang nandun ka sa Epson, nandun ka sa Pilipinas, ay gumagamit ka na ng internet or Facebook? Opo, mayroon na po ako doon sa Pinas. Pero nung nagtrabaho nga ako, natigil doon kasi nga puro trabaho ako. Tapos nung nandito ako sa pangalawa kong amo, dito ako talagang nagpatuloy hanggang ngayon. Lagi na ako sa Facebook. Yung bang amo mo riyan ay okay lang sa kanya na gumamit ka ng laptop o cellphone o Okay lang. okay lang? Okay lang po. Katulad nitong pag-uusap natin ngayon, alam nila na ikaw ay kausap ko sa live telecast ngayon. Alam Sinabi ko. Very sinabi good. ko na sa 10 Very o'clock good. may kausap ako. Okay, very good. Kasi nag-aalala ako baka mamaya sa bagay gabi naman dyan, off nyo na, pero nag-aalala pa rin ako. Ngayon, ang tanging komunikasyon natin ngayon ay itong Facebook. Ikaw ba ay paano mo natuntunan ang magkaroon ng grupo o paano mo natuntunan ang Facebook na ito ay magandang sistema ng pakipagkaibigan at pagpapahatid ng mga komunikasyon sa kaibigan at kapamilya at kamag-anak? Paano mo natuntunan? Nung una talaga, lang sa akin, yung tinitignan ko lang yung mga post. Tapos nung doon ko natuntun yung mga kamag-anak ko na hindi ko talaga sila nakita pa. Kasi nandun nga sila sa Denmark at saka sa Norway. Kaya sabi ko, siguro ito, at saka maganda din sa Facebook dahil mura lang. Kaysa kung tumawag ka everyday, mag-message ka everyday, mahal. Kaya maganda yun. Tapos about sa mga grupo, sa mga kaibigan ko po, ina-add nila ako. At saka nakikita kong maganda yung grupo na yun, kaya sumasali ako. Saan ka unang nagmiyembro na grupo sa Facebook? Sa tagpuan po, tagpuan ng mga OFW. Gaano ka kaaktibo sa pagipagtulungan o pagbibigay ng kalingat tulong o pagbibigay ng mga mensahe sa iyong grupo? Dati, palagi po, lang po ako, yung mga by prayers. Kasi, kung about sa financial, wala naman akong maitutulong. Kaya about prayers kasi, di ba, si God na lang lulutas ng mga problema nila.
Kaya dinadaan ko sa mga prayers lahat yung mga nakikita ko mga problema sa Facebook. Tuwing gabi, dinadasal ko yun. Mhm. So, mga proverbs, mga verses sa Biblia ang iyong ipinopost. Mhm. Ngayon, meron ka bang maibahagi sa amin na hindi mo makakalimutan sa tanang buhay mo sa Facebook? Dahil ang sabi mo ay sa pamamagitan ng mga dasal, mga prayers ang iyong pinopost. Dahil yung mga iba, ang kanila ay yung actual na pina-follow up mga problema. Yung iba naman ay mga awitin, yung iba naman ay mga tula, yung iba naman ay kwento, yung iba ay nobela, yung iba ay libro. Paano mo ito ibinabahagi? At ano ang iyong maiisip na hindi mo makakalimutang pangyayari sa Facebook? Sa Facebook, yung mga na ko lang, yung mga pinifree ko na sana makakauwi ng maayos, nakakauwi naman. Tapos yung makalipat ng amo nila, sila na, uy, nakalipat na pala ako, salamat sa pray mo. Tapos ang hindi ko makalimutan sa Facebook, kasi dito ko nakilala yung lalaking tinitubok ng puso ko, na kahit hindi ko man siya nakita o nakilala ng personal, pero alam kong mahal ko siya, na siya na lang yung lalaking mamahalin ko habang buhay ako. Kasi, kahit hindi ko siya nakikita talaga, alam ko na mahal ko siya. Sana, kung sakali hindi kami magkita o pagtagpuin ng tadhana, masaya pa rin ako dahil nakilala ko siya. Yun ang magandang nangyari sa buhay ko sa Facebook. Natagpuan ko yung lalaking nagpapatibok ng puso ko. Ang ibig mo sabihin, ito ay pwede mong sagutin o hindi. Ang ibig mo sabihin ay ikaw ay dalaga pa? Opo. Oh, okay. So, ikaw ay single at sa actual ba, dahil sinabi mo, natagpuan mo ang talagang tibok ng puso mo dito sa Facebook. Talaga din na mahiwaga talaga itong si Facebook eh. Doon ba sa actual, let's forget this Facebook. Doon sa actual, wala ka bang natagpuang lalaki na nagpatibok sa iyong puso? Wala po, kasi lahat, marami pong nagkagusto sa akin dati pa. Pero, sandali lang, nawawala na. Sabi nga, malas nga ako sa pag-ibig. Kaya tanggap ko na yun, na malas ako sa pag-ibig. Mhm. Pero, comparably speaking, nagkaroon ka naman na ugnayan doon sa aktual. Ibig sabihin, nagkaroon ka ng boyfriend sa aktual. Oo. Nagkaroon ako ng isang boyfriend, kaso nawala din. Isang beses lang. Opo. So, yun ang iyong first love. Puppy Hindi ko love naman or sabing love ko yun eh. or nothing Flash love. siguro yun. Flash love yun. Pero talagang kung iyong dadamhin ay yung boyfriend mo ngayon sa Facebook, ito yung mga ka-Pilipino, chismoso na itong si Calpito. Kaya mag-ingat ka, Beb Bolonyo, sapagkat I'm going to to ihaw you dito sa mga question kong yun. Paano mo nasabi na natagpuan mo ang itinitibok ng iyong puso samantala hindi mo pa nakita? Dito lamang sa Facebook, marami ang mga nagkakasira-sira, marami ang nawawala ng pag-asa dahil sa pag-iibig niya sa Facebook. Paano mo ito na pag-uuri na talagang yun lang iyong natagpuan, nagpatibok sa puso mo? Kasi, nung bago ko pa lang siya nakita yung profile niya, sabi ko, hindi ko siya yan. Pero talagang hinanap ko talaga siya. Kaya, nung nagkausap na kami, doon talagang lalo pa ako naging masaya. Sabi ko, dinadasal ko na sana ito na yung lalaki na huli. Sana ito na yung lalaking ibibigay ng Diyos sa akin. Yun. Wow, talaga din naman ganda naman ang love story mo.
Ang palad naman ng lalaki na yon. Makikita pa namin doon sa iyong wall ito, sa kwan. Teka, ito si Calpito, pakialamero. Babawin ko yung aking, baka mamaya ay dumuging ka ng mga kalalakihang nasa Facebook, yung wall mo. Kaya titigilan ko doon ang aking pagtatanong. At any rate, ako ay nagagala. So, sa iyong paningin, ito'y panghuli kong katanungan. Sa iyong pandama, nasaan ka after 5 years? Hello? Hello? Hello. Hello. Nasaan ka? Naririnig mo pa ako? Opo. Okay. Sa iyong pandama at nakikita, nasaan ka pagkalipas ng 5 taon? Hindi ko po masasabi kasi hindi ko po alam kung bukas, buhay pa ba ako, tanging Diyos ang nakakaalam nun. Pero kung sakali, pagbigyan ako ng Diyos ng chance sa mga after 5 years, gusto ko, mayroon na akong isang anak. Yun. Wala kang balak na manatili bilang isang OFW or babalik sa Pilipinas, ganon? This coming July, plan kong umuwi po talaga kasi matagal ko na din hindi nakita yung pamilya ko. Tapos, siguro babalik po talaga ako mag-ibang bansa. Alright. Okay. Ako ay nagagalak sa ibinahagi mo na mga pagkain kaisipan, ang lakas ng iyong loob, ang iyong katatagan ng kalooban, at ang iyong napaka-prangka na pagsasagot sa aking mga katanungan. At ako'y nagagalak dahil ito ay magsilbing halimbawa ng mga iba pa natin mga OFW na lakasan nilang kanilang kalooban at laging tandaan kung ayaw ibigay sa paghahalay ay hindi magagawa ng lalaki. Yun ang narinig natin mula kay Bebilonia. Bolanyo. Ay, pagpaumanin mo, nabubulon na ako. So, ako ay natutuwa dahil nakakatas natin ang mga mahalaga impormasyon sa ating mga ka-OFW, lalo na sa mga kababaihan. Nasa sa iyo ang panghuling pangungusap, nasa iyo ang panghuling pagbibigay ng anumang nais na mensahe sa ating mga tagapanood na kinabibilangan ng 72 countries worldwide. Go ahead, Beb Bulanio. Hello po. Ang tangi ko lang masasabi sa lahat na palagi tayong maging faithful kay God. Maging magdasal kasi siya lang yung tanging nakakaalam ng buhay natin kung ano man yung plano. Pero alam ko, ang plano ng Diyos palaging maganda para sa ating lahat. Kaya mananatili tayong kumapit sa Diyos. Kasi siya ang tanging nakakaalam para sa atin. Mag-iingat po lagi tayo at magdadasal. Yun. Wow! Mga kapilipino mula sa Lebanon, ang ating pong nakaugnay isang matatag na halimbawa ng isang tunay na Pilipina ang sinasabing Maria Clara, si Beb Bulanio. Ang inyong lingkod na narito naman sa Los Angeles, California, United States of America, nagpapasalamat sa inyong lahat, mga kapilipino, at sa lahat ng mga bumubuo ng mga OFW na umaabot na sa 13 milyon. Ipinaabot ko ang inyong katatagan. Ako'y sumasaludo sa inyo sapagkat kung hindi dahil sa inyong katatagan, wala kayo sa abroad. At dalangin ko na sana'y lagi tayong magtagumpay. At dalangin ko na sana ay magising ang damdamin ng mga politiko ng ating bansang Pilipinas. Sana ay maging leader silang totoo. Para sa ganon, tayong 18 milyong o 13 milyong Pilipino na sa labas, magsipag-uwian na lahat sa ating bansang Pilipinas at paunlarin ang ating bansang sinilangan. Ang tinatawag nating Our Beloved Philippines. Ang inyong kagapay sa hirap at ginhawa, Kuya Manny Calpito po, nag-iiwan ng pagkain kaisipan. Ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran, sa halip ito ay pasa. Sa inyong lahat, salamat at mabuhay. Operation Tulong USA.